Thank you, Lord, for this day that you've given us, for this beautiful day, Lord Jesus. Maraming pag-ulan ang dumaan. But now we are here. Thank you sa magandang panahon, sa kahapon na activity. No, hindi man marami ang nakapunta, but fully supported tayo sa gawain. Mga kasamahan natin, pumunta rin, pinagtulungan natin. No, and thank you, Lord, for mga speakers natin sa kahapon. No, meron pala tayong Brother Brian dito. No? Si Brother Brian, isa sa speaker natin. No, from Barangay 142, Let Us Grow, yung mga kabataan na ito, yung mga young people, no, from at least mga hanggang 16 or 17, no, mga problema ng barangay, no, sakit sa ulo. No, ang mga topic natin ay parenting, yung early teenage pregnancy, yung time sa social media, yung isa pa, yung relasyon sa Diyos, at sino pa yung isang natin, yung pinakauna? Yung relationship sa parents, no, kay Brother Ed Vincent. No, hindi man natin iniisip na silang lahat ay, of course, mga kabataan, ang hearing span nila. Tayong may edad na, sigurado ako mamaya, 5 to 15 minutes, kalat na yung isip natin dito. Yung mga kabataan pa kaya. But we believe we are able to touch lives. No? Isama lang natin sila sa prayer. No? Kasi itong mga kabataan, pag pinagana mo lang na ikaw ay mapipikon ka talaga. But with deeper understanding, no? Kasi yun sila eh. No? Maaawa ka sa future na kanilang pwedeng mangyari sa kanila, time will come. Kasi sa ngayon pa lang kitang-kita mo na kung ito hindi mabago, hindi ma-guide, hindi madisiplina, matrain, saan kaya patungo ito. No? So it's a cycle. Kung dating tatay mo, kargador, karpentero, adik, pwedeng paulit-ulit lang yan. No? Kasi walang At ang pinakamalaking factor dyan ay ang edukasyon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, sa ating lahat, sa lakas na binibigay mo. And also, yung panganay na apo ni Brother Philip and Sister Libby, andito pala, Sister Sarakel. No, sabay ka na rin pag-uwi sa Martes. Yan. At least may kasama si Lola at Lolo. No, thank you, Jesus. We're all welcome in the most precious name of Jesus. Thank you, Lord, sa klase kanina. Thank you, Jesus. Pag tayo nagpa-participate sa klase, tinutulungan natin yung teacher na hindi siya mahirapan. Malaking bagay. Nakaka-relax siya kahit paano. No? Kasi maganda na tayo ay magkaroon ng interest sa bawat klase, sa bawat topic na naririnig natin. Huwag tayong umupo lang dyan at sasabihin sa isip natin, alam ko na yan, matagal na. No? Pag ano ng isip mo, huwag ka nang umattend dito. Antay ka muna dun sa labas, pag service na lang. Ang problema, pagdating sa service, ang isip mo, alam ko na yan. Magharap ka na lang ng simbahan, yung hindi mo pa alam. No? Kasi magsasayang ka lang ng oras, magsasayang ka ng pera, pag ganun. No? Pumunta tayo sa church dahil wala tayong alam. No? Ang sabi ng Biblia, pag sinabi mong, if a man thinketh that he is something, no, he deceiveth himself. No, niluloko niya ang kanyang sarili. And we come before God na wala tayong alam, no, sa mga bagay na ito. Kasi pag may alam na tayo, hindi na tayo mapunuan. No? So praise the Lord. Let's open our Bible in the book of Samuel, 2 Samuel chapter 7. Chapter 7 verse 1, and it came to pass, when the king sat in his house, and the Lord had given him rest round about from all his enemies. Alam naman natin that David, ang kanyang buhay, ang purpose ng kanyang buhay, he was a man of war.
No, ang buhay niya ay puno ng gera, puno ng away, puno ng dugo. No, 'Yun ang role niya sa buhay niya nung siya ay nilagay ng Diyos as king of Israel. No, puro away, puro gulo. At binigyan siya ng Diyos ng pagkakataon na umayos at tumahimik yung kanyang buhay as king. Verse 2, that the king said unto Nathan, the prophet, See now, I dwell in an house of cedar, but the ark of God dwelleth within curtains. No, sabi niya kay Prophet Nathan, sabi niya, kita mo, no, ako, ang ganda ng aking bahay dito, ang ganda ng katayuan ko, ng comfort ko, yung aking higaan, no, gawa yan sa worth $1 million. No, ang aking kutsyon o no, ang aking higaan mismo. No, ang ganda ng aking kusina, ang ganda ng aking garahe, ang ganda ng lahat ng mayroon ako, ang ganda. Pero sabi niya, tingnan mo. No, yung ark of God. No, dwelleth within curtains, referring to tabernacle. No, hanggang ngayon, ang Ark of the Covenant, from the time kay Moses hanggang sa time ni David, that was about 540 years. Ang tinagal, ang sabi ni David, no, ang ganda na ng buhay ko. No, lahat, pinasagana ako ng Diyos, pero tingnan mo. No, yung bahay ng Diyos mismo hanggang ngayon, andyan, cover ng kortina na yan. Sino nakaisip nun? Si David. No? Kaninong idea yon? Kay David. No, yon ang kanyang kaisipan. But bago dyan, shall we pray? Lord, we are so thankful for the Word of God. Thank you for every word na aming naririnig na because of our obedience kami, Lord, ay natutong mag-mature. Thank you so much, Lord Jesus, sa lahat ng lakas, healing na ginagawa mo sa buhay namin every day, Lord Jesus, sa aming trabaho, mga mahal sa buhay. Lord, thank you for all your provisions. Hindi lang sa mga physical na pangangailangan, sa pera, kundi sa lahat, Lord Jesus. Lord, thank you, and we are always praying, Lord. Remember, sila ni Brother Dennis, Sister Edith, sila ni Brother Jerry, keep them always, Lord, give them strength. At sa amin din dito, na may mga karamdaman din na patuloy na nagpapagaling. Lord, thank you sa pagsama mo every time may gawain tayo, Lord Jesus. And right now, Lord, samahan mo ulit ang iyong mga salita. We cannot do this alone, Lord. We need you, Jesus. We need you. We love you, Lord, in Jesus' name. Amen. The title of our preaching, When I Think of His Goodness. When I think of His goodness. No, pag tayo ay nakaisip ng kabutihan ng Diyos, ano ang ating nararamdaman? Ano ang ating pakiramdam? Pag naiisip natin na ang Diyos natin ay mabuti siya sa atin, ano ang ating nararamdaman? Ano ang ating naiisip? Ano ang ating reaksyon? Na alam natin ang Diyos ay mabuti sa atin. Brother Luis, pag nanalo ka sa laro mo, ano ang pakiramdam? Masaya. Masaya. Alam mo ba kaya ka nanalo dahil kay Jesus? Opo. Pagbali yung tuhod mo, hindi ka makalaro, anong pakiramdam? Masakit. Masakit. Pero sa pag ikaw nanalo, anong ginagawa mo? Pumunta ng simbahan para magpasalamat kay Jesus. No? What we are saying, mga kapatid, hindi tayo nananatili pagramdam natin na ang Diyos natin ay mabuti sa atin, huwag nating ugaliin na parang wala lang. Ay, alam ko na yan, ang Diyos ay mabuti sa akin, bukas ganun din ulit. Lord, kung malakas ako ngayon, ini-expect ko na because I am entitled, anak mo ako, bukas, kung malakas ako ngayon, bukas, Lord, alam ko na ganun din ang gagawin mo. Tapos pagdating dito sa church, you're so good, Lord, you're so good, you're so good. No. When I think of His goodness, no.
Again, mga kapatid, iba-iba ang ating reaksyon, ang ating expression, the way we worship our God, the way we praise Him. Hindi tayo pare-pareho. Because iba-iba ang ating temperament. No, ang sanguine, andyan sa likod, pero ang boses abot dito sa harap. No. Secret. No. Iba-iba ang ating reaksyon. No? Mayroon namang nakaganon lang. No? Pero para sa kanya, grabe, ang saya-saya ko na. No, punong-puno, na-express niya na yon sa Diyos, and we cannot judge. Hindi natin masabi, brother, nakatayo ka lang, but then again, huwag naman tayong masanay. Ni brother, phlegmatic, melancholy ako. Lord, thank you so much. Thank you so much. Samantalang pag nandyan sa labas, no, iba ang reaksyon mo sa mga bagay-bagay dahil natuwa ka, tapos pagdating natin sa Diyos, when I think about His goodness, parang wala lang sa atin. No? O sino yung may sakit within the week? Lahat tayo, sigurado may naramdaman. Kanina, kagabi, sinong masakit ang ulo? No. Walang umamin. Thank you, Jesus. Na lahat tayo maganda ang kondisyon. Sino ang may iniinda kagabi? No. O baywang, lahat ng nararamdaman. No. Tapos sa araw na ito, hindi hinayaan ng Diyos na nakahiga tayo sa banig. Andito tayo, mga kapatid. No. When I think about His goodness, no. Pag naisip natin kung gaano kabuti ang Diyos, hindi natin makuha na hindi natin... Bakit natin ini-encourage to, mga kapatid? Because siya lahat ang may gawa nito. No, siya lahat ang nagde-decide kung makakabangon tayo sa araw na yan o hindi, mga kapatid. Siya ang nagde-decide niyan. Lord, ang sakit na talaga, hindi ko na kayang bumangon, pero Lord, bukas, Sunday, help me, Lord Jesus. Tapos nagising ka, nawala yung sakit, okay ka na, nakapunta ka sa church, okay pagpunta mo. No, because of His goodness, mga kapatid, hindi na kailangan na para bang, Lord, magpapasalamat lang ako kung yung big time na request ko sa'yo, tinupad mo na. Anong sabihin ng Diyos? Ano? The moment na andyan ka pa at nakakahinga, hindi ka nga marunong makapag-isip na magpasalamat sa akin, tapos gusto mo yung big time na request mo, sagutin ko? No? Ang gusto mo yung mga luxury na mga extravagant na mga prayers mo ang sagutin ko? Eh yung hininga mo pa lang, hindi mo nga ma-appreciate na hanggang ngayon may hininga ka. Na hanggang ngayon, buo tayo, mga kapatid. Na hanggang ngayon, malakas tayo, nakakatayo tayo. Why? Ay brother, normal lang yan. Anong normal? O si Sister Rachel, hirap na hirap kung ano ang gagawin niya sa kanyang tainga dahil hirap siyang makahinig. Samantalang tayo, wala tayong iniinda na kagaya ng iniinda niya. Hindi yan normal. That is special na ginagawa ng Diyos sa atin, mga kapatid. Huwag nating isipin palagi na Lord, na yun bang ang basihan natin ng pasasalamat palagi? Pag nabigyan ako ng bonus ng bus ko na malaki, magpapasalamat ako sa church. No. It is my testimony. No, pag bigla akong makapulot ng papel ng loto at nanalo ako, no, talagang magpapasalamat ako sa Diyos. No, hindi yan nakabase lahat yan. The moment lang pagising natin, mga kapatid. No, pagising pa lang natin. No, pagtulog mo, hindi mo maintindihan kung anong nararamdaman mo. Tapos pagising natin, Lord, okay ako. No, wala. Lord, may hininga pa pala ako. May ano pa pala ako. Okay pa pala ako, Jesus. No. Ang siguraduhin natin, mga kapatid, that every time we worship God, every time we praise Him, every time na may gagawin tayo sa harapan niya, pasalamat man yan, siguraduhin natin. No, hindi natin justify na, brother, melancholy ako, phlegmatic ako, kaya hindi mo lang aram, brother, na yung puso ko umaapaw na yan, pero nakaganon-ganon lang ako. Pero brother, sagad na yan. Sumisigaw na yung puso ko. Sabihin na natin, totoo. No, para wala nang usapan pa. Sabihin na nating totoo. Pero ang gusto nating siguraduhin, mga kapatid,
siguraduhin natin that every time we worship God, we praise Him, yung gratitude na yan hindi nawawala. Yung thanksgiving natin na yan sa Diyos hindi nawawala, mga kapatid. No, because when I think of His goodness, when you think of His goodness, hindi natin makuha na umupo lang, na parang wala lang. No, yung, ano sabi ni Jeremiah? It's just like fire. No, ang Word of God, tayo pa mga kapatid. No? Kailan tayo makarealize at makaisip na, Lord, importante pala may hininga, ano? Alam natin yung oxygen sa eroplano. 'Di ba may nakalagayan diyan sa taas? No, kusa yan lalabas pag may nangyari sa eroplano na hindi maganda. At yung oxygen na yan, hindi yan tatagal ng 30 minutes, 1 oras, na hihigop ka dyan. Hindi yan tatagal. No? I think that will last only for 20 to 30 seconds. No? At hindi ka makatulong sa kapwa mo pag hindi ka muna susuot ng oxygen mask na yan para makatulong sa kapwa mo. Just imagine, no, why? Wala namang eroplano nababagsak sa loob ng 1 oras. No? Kaya 20 to 30 seconds ang haba niyan kasi ang eroplano pag bumagsak, pag nagka-diferensya, wala pang ilang seconds, bubulusok na yan. Saglit lang, ganun lang katagal. No? And just imagine, magkano na ang utang natin sa Diyos sa oxygen pa lang. No? O sa mga nakaranas, Brother Ed, nakaranas ka, ilang oxygen tank ang naubos mo? No? Libre ba yun? Hindi, ano? No? Ang carbon dioxide, mas mura siguro. No? O yung usok ng sigarilyo, usok ng kotse, no? Ilagay mo yung oxygen mask doon, tapos libre ito. No? But no. Ang Diyos ang nagpo-provide niyan, mga kapatid, every day. Kung yun lang ang basihan, magkano na ang utang natin sa Diyos? Magpa-Cairo ka lang dahil masakit ang balikat mo? No? Isang ganun lang nung Cairo, wala pang 20 seconds. Oh, pak. No, that's enough. Sabi mo, ay, ayos Dok, galing Dok, galing. No? Anong galing? 6,000, 7,000 ang babayaran mo. No? Isang session lang. No? Pero sa Diyos natin, mga kapatid, no, isang indalang natin, isang Jesus, Lord, ang sakit. Lord, ganito. Lord, di na ako makabangon. Tapos pagising mo, okay ka. Hindi pa nga natin siya minsan nakakalimutan mo kasi ang nauuna natin, yung pagkain, yung cellphone. But God is still a merciful God. No? Ang haba ng pasensya niya sa atin, minsan hindi natin ma-appreciate na. Parang wala, parang ordinary lang. But when I think of His goodness, umaapaw mga kapatid na, Lord, thank you so much, Lord Jesus. You are willing to pay for 6,000, 7,000, 20 seconds na bali-bali sa mga buto mo dyan. You are willing to pay para makaramdam lang ng ganong klaseng pakiramdam. Pero ang Diyos natin, walang bayad, libre. No, hindi lang yon ang kanyang gagawin. Ano lang kanyang sinasabi? Pasalamat lang, okay na ako dyan. Pero minsan nakakalimutan pa natin pa. No? Pa-check up ka sa hospital, magkano ka agad? No? Pero sa Diyos natin, kahit anong daing. No? When I think of His goodness. No? Kaya hindi natin maintindihan minsan. No? Na pagdating natin sa church, may makita ka na tao, lahat gusto nang lumipad sa worship, tapos siya nakaganon lang. Ano? Parang gusto mong ipanalangin sa Diyos, Lord, gawin mo ng bato to. No? No, gawin naming monumento dyan sa labas. No? No? Alam mo, pag may tao o saint na hindi makasama sa rapture, siya ang magpapatunay na ang rapture ay tunay. No?
Walang ibang magpapatunay niyan kung hindi yung tao o tayo pag naiwan sa rapture, siya ang ebidensya na tunay ang rapture kasi hindi ka nakasama. No? Ang problema, ayaw mong maging witness pag ganun. We say, praise the Lord. And Nathan said to the king, sa verse 3, and Nathan said to the king, go, do all that is in thine heart, for the Lord is with thee. No? Without consultation, dahil walang makitang masama si Prophet Nathan, ang sabi niya kaagad kay David, sige, gawin mo kung yan sa palagay mo ang laman ng heart mo, maganda yan, ituloy mo. No, wala akong makitang mali dyan, go ahead. No, gawin mo, maganda yan, ikakatuwa ng Panginoon yan. No, yung ganyang idea. No? But verse 4, and it came to pass that night, that the word of the Lord came unto Nathan, saying, go and tell my servant David, thus saith the Lord, shalt thou build me an house for me to dwell in? No. Gagawan mo ba ako ng isang bahay, isang silong na aking matitirhan? Whereas I have not dwelt in any house since the time that I brought up the children of Israel out of Egypt, even to this day. No, mula pa nung time na nilabas ko ang mga Israelites sa Egypt, wala akong tirahan na bahay. Mula nung sila ay inilabas ko, even to this day, hanggang ngayon. But have walked in a tent and in a tabernacle. Kung hindi ako ay naglalakad dito sa tent, sa tabernacle. In all the places wherein I have walked with all the children of Israel, spake I a word with any of the tribes of Israel, whom I commanded to feed my people Israel, saying, why build ye not me an house of cedar? Ang sabi ng Panginoon, ni minsan hindi ako nagsabi sa kanila o nagtanong na bakit hindi nyo ako paggawa ng isang bahay na gawa sa cedar. Now therefore, so shalt thou say unto my servant David, thus saith the Lord of hosts, I took thee from the sheepcote. Kinuha lang kita sa kulungan ng mga tupa. Mula sa pagsunod sa mga tupa. Ikaw ay isang shepherd boy. To be ruler over my people Israel. Upang ikaw ay maging kapitan, maging leader nung sambahayan ng Israel. I was with thee whithersoever thou wentest. Sinamahan kita kahit saan mo gustong pumunta. I anointed thee, and have cut off all thine enemies out of thy sight, and have made thee a great name, like unto the name of the great men that are in the earth. Moreover, I will appoint a place for my people Israel, and will plant them. Tuloy-tuloy na yan, mga kapatid, sa verse 12, and when thy days be fulfilled, and thou shalt sleep with thy fathers, I will set up thy seed after thee, which shall proceed out of thy bowels, and I will establish his kingdom. Now he shall build me an house for my name, and I will establish the throne of his kingdom forever. Nung narinig to ni David, na ito ang sinabi ng Diyos para sa kanya, sa verse 18, mga kapatid. Then went King David in and sat before the Lord, at umupo siya sa harapan ng Panginoon. And he said, who am I, O Lord God? And what is my house that thou hast brought me hitherto? Ang ganda ng reaction ni David, ano? That is why he was a man after God's own heart. Nung narinig niya ito, ang mensahe galing sa Diyos, siya ay pumasok, umupo, nakipag-usap sa Diyos, at anong sabi niya, Panginoon, sino ako sa iyong harapan? Ano ako sa iyong harapan? Ano ang aking sambahayan? Sino kami sa harapan mo na ako ay dinala mo hanggang sa moment na ito? Ang layo na ng pinagdalhan mo sa akin, Panginoon. Nakita natin yung appreciation ni David na pagdating naman sa atin, yung bang Lord, sino kami para bigyan mo kami ng Holy Ghost? Lord, sino kami para piliin mo sa aming pamilya
na mabigyan mo ng Holy Ghost, maglingkod sa iyo, and then someday makakasama pa sa rapture. Lord, sino kami? Nung ano kami sa harapan mo? Ang daming tao dyan na mas maganda, mas magaling, mas pogi, mas mayaman. Pero Lord, bakit kami? Kita natin yung humility, no, yung pagpakumbaba ni David, na kahit siya ay isang hari, pero ang kanyang karakter, yung kanyang humility, hindi nagbago. No? Maraming mga tao sa mundong ito, na nung wala pa, very humble. Pero nung dahil sila ay nagkaroon na, no, meron na, ang ugali sumabay. Naging ano na rin, iba na rin ang datingan kasi may pera na, lalo na itong mga vlogger na yumaman. No, yung mga sila Lamok, sila no, sino yan? Alam mo? No? No, yung mga vlogger na yan diyan, sila Boy Tapang. No, si Boy Tapang nag-umpisa yan, kumain ng dumi ng pusa. No? Kasi magre-request ka eh. No, hahamunin mo. O ano ang gusto mong ano? O ganito. O sige, o ito na. Dumi ng pusa to, kakainin ko ha. Pagkain, talaga namang. No? Para lang sa views, para dumami. No? Ngayon, may mga sports car, luxury car, may mga malalaking bahay, may mga lupa na sila. No? Yung dating kanilang ugali, ngayon umiba na. No? Sumabay. Pero si David, hindi nagbago mga kapatid. No? Hindi ibig sabihin na patuloy tayong binibless ng Diyos, kasabay niyan magbabago rin ang ating karakter. No? Ang karakter natin hindi nakabase sa property, sa pera, sa mga accomplishment na mayroon tayo. Hindi yan dyan nakabase. Noong nakaraan, may binas na grupo ng mga, ano yun, matagal na yun. Grupo ng mga, ano ba yung sikat dito sa atin ng mga kababayan? Bini-bini? Ano yun? Bini? May nabas doon. Why? Ano? Nung umpisa pa lang siya na walang-wala, no, sarap na sarap siya sa mga tuhog-tuhog. No, mga quick-quick, mga kikiam, squid ball, sarap na sarap siya. No, tapos ngayon na sikat na kilala na, what is this? Kaartihan mo. No. Dati walang-wala ka, ngayon di pa what is this ka na. No? Hindi ako kumakain yan. No? Ang arte mo, day. No? Say praise the Lord. So ang sabi ni David, mga kapatid, but thou hast spoken also of thy servant house of a great, at and this was yet a small thing in thy sight. Maliit na bagay lang ito sa iyo, Panginoon. But thou hast spoken also of thy servant's house for a great while to come. And this is the manner of man, O Lord God. And what can David say more unto thee? For thou, Lord God, knowest thy servant. Yung humility ni David, ibang klase. Sabi niya, Panginoon, ano pang pwede kong makwento sa iyo? Kilala mo ako? Ano pang sasabihin ko sa iyo? Wala na. Psalms 103. Diyan na, verse 1. 103, bless the Lord, O my soul. Maganda rin minsan kausapin mo yung sarili mo, no? Kausapin mo yung sarili mo, ang tagal mo nang hindi nagpapasalamat sa Diyos, ang tagal mo nang ang tagal mo nang pag nag-worship ka, parang wala lang sa iyo, no? Parang, ang tagal mo nang no? Parang ang layo mo na sa Diyos, no? Pero si David, mga kapatid, ano ang sabi niya? Bless the Lord, O my soul. Purihin mo ang Panginoon, O aking kaluluwa, and all that is within me. No, at lahat ng nasa akin, sa loob ko, bless His holy name. Papurihan mo ang kanyang banal na pangalan. Bless the Lord, O my soul. Forget not all His benefits. No? Sabi niya, purihan mo ang Panginoon, O aking kaluluwa, at huwag mong kalimutan ang lahat ng kanyang kabutihan sa iyo.
And we must never forget, mga kapatid, that every time we come to church, wag nating kalimutan kung gaano kabuti sa atin ng Diyos. Pag nag-decide ka na umalis ka na ng church, ibig sabihin, hindi mo na kinukonsidera na ang Diyos ay mabuti sa'yo. No? Dahil lang sa tampo or anything. Yung klase natin kanina, no? Spirit of counsel. No? Tumagal tayo sa obedience. Huwag na tayong lumayo, mga kapatid. When we speak about obedience, new convert ka man o matagal ka na sa church, when it comes to obedience, pagsunod, huwag na tayong lumayo. Sa buhok pa lang, sabit na ang ating obedience sa harapan ng Panginoon. Sa buhok pa lang. Kami ni Brother Larry, may iniinom kami para sa prostate na ang side effect, pampakapal ng buhok. No? Brother Lars. It shall be done. No? Si Brother Larry, 5 months pa lang umiinom yan. Pero ang purpose niyan para talaga sa prostate. Pagdating ng lalaki ng at least 40, magpa-check ka na ng prostate gland. No? Para i-check mo na yan kasi susubaybayan mo na yan kung anong takbo. And during that time, yan ang maintenance namin para sa prostate. At yun ang side effect. Para kumapal ang aming mga buhok. No? Si Doc Ken mismo, yung cardiologist, no, sabi ni Doc Ken, sabi niya, Pastor, ako umiinom din yan, matagal na hanggang ngayon, yan ang maintenance ko. Kasi sabi niya dati, may bald spot ako rito, talagang kalbo na rin. Pero hirap din akong umihi na, no, medyo na-observe ko na hirap na akong umihi, kaya nag-maintenance na ako niyan. Sabi niya ngayon, okay na pag-ihi ko. Tapos sabi niya, tingnan mo, Pastor, oh, nawala yung bald spot dito. So si Brother Larry na-inspired. No? No? Pero baka mamaya, nabibili yan over the counter, pero baka mamaya gagawin nyo yan, ha? Huwag nyong gagawin yun, mga kapatid. No? Advice or prescription yan ng doktor, kaya ganon ang nangyari. No? Huwag kayong basta-basta bibili na lang na ganon. I-check nyo muna kung okay ba yung prostate nyo o hindi. You know? Yung sa amin naman talagang, pero ang magdidesisyon pa rin ito, mga kapatid, ang Diyos. No? Kahit anong inom mo niyan, kung ang sasabihin ng Diyos, that's enough. No? Tama na ang pagsusuklay. No? hanggang dyan na lang talaga yan. So aminin na natin, hanggang dyan na lang talaga yan. No? Pero kung, if God willing, no, wala namang imposible. That's why lahat, mga kapatid, no, it's still under the direction and the guidance and the decision of God kung ano ang mangyayari sa buhay natin. No, at ito, mga kapatid, again, let's go back. Obedience. No, wag na tayong lumayo, sa buhok pa lang natin. No. Kailan ka huling nagpakulay, Brother Welp? Hindi ko naman. Hindi mo na maalala, no? No. Ayan, ang dami ng puti ni Brother Wilfred, oh. Yung mga puti, mistiso kasi si Brother Wilfred, eh. No. Ako naman, mayroon na rin dito. No, pumuti man yan o hindi, I still give God the glory. No, maubos man yan o wala or hindi, ang Diyos na lang ang magde-decide niyan. Pero para pakialaman, no, sabihin na, Sister Ellen, under or above 16 na rin po kayo, Sister Ellen, no? Without any offense, no. Happy birthday, Sister Ellen. No. Thank you, Jesus. No. No. Imagine niyo, mga kapatid, no, kung one day makita niyo si Sister Ellen, si Sister Kate, o sino dito sa atin, alam na natin na yung kanilang buhok ay puti. No. Tapos one day magulat tayo, parang kakapanganak lang ni Sister Ellen, itim na itim yung buhok. No. No, why? Simple obedience. At huwag tayo, mga kapatid, pumasok sa selective obedience. No? No, if we know and if we think the goodness of God, kung gaano siya kabuti sa atin, yun ang sundin natin.
No, yan ang pasalamatan natin. At kung tayo man ay sumunod, huwag selective. Ito pwede kong sundin. Ito hindi ko pwedeng sundin. No, hindi ko alam. Pag tayo ba umabot na ng 60 plus o 60, kaya nga sa batas natin, senior ka na. Ibig sabihin, may edad ka na that moment. No? Pero kung hindi mo patanggap na may puti ka na, ay iwan ko lang. No? Ano ba ang polisiya natin talaga pagdating sa buhok? No, why? Sa ating mga kabataan, no, sa inyo, huwag naman kayo ma-open pag sinabi namin kabataan, mga edad nila ni Sister Lindsay, nila Sister Kate, sila Sister Kat. Kung kumuha lang naman kayo ng example pagdating sa buhok at alam ninyo o natin na mayroon pa rin gumagawa dito niyan, again, with all due respect, doon kayo sumunod sa tama ang ginagawa. Huwag doon sa mali ang example. No, why? Huwag na tayong lumayo. Buhok pa lang. Kung kaya nating mag-disobey sa buhok pa lang, I can also imagine na sa ibang mga bagay pa, kaya rin nating mag-disobey pagdating sa Word of God. Why? Buhok pa lang yan. Very simple. Magulat kayo kung si Brother Larry biglang, biglang umitim lahat at dahil hindi pa niya tanggap na siya pala ay nagkakaedad na. Nakapiluka pa. Buong buo. Kahit anong mangyari, buo pa rin. Alam niyo si Superman? Ang lahat na ng pasabog, paputok, lahat na ng bugbugan, lahat na ng alikabok, pagtingin mo sa kanya, buo pa rin yung buhok, no? hindi nagbabago, no? Pero si Superman may diferensya 'yon. No? Kasi kita mo yung kanyang uniform, iba, no? Jokingly aside, mga kapatid, but again, balik tayo sa topic. Say praise the Lord. No, again, mga kapatid, just very simple. No, obedience. No, advices, counsel. No, iba-iba ang tao sa church. No, may mga tao na pag in-advisean mo, madaling makatanggap. No, okay, wala na tayong pag-usapan. Pero may mga tao naman, pag nakarinig ng counsel, yung sabi nga ni Brother Ed, na yung siguro yung upbringing, no, na pag nakarinig ng counsel, na correct na pagsabihan, you have to prove to them na ikaw ay tama bago sila maniwala. No, yun ang pinakamahirap. No, at ang isang bagay pa, na hindi, pag ang tao hindi nakakatanggap mula bata pa na sila ay mali, sila ay nagkamali, sila ay nabigo, ito ay hindi para sa iyo, pagdaki, napakahirap nun. No? Na hindi nila matanggap na sila ay mali, ang hirap nun. No? At pagdating sa obedience, ang hirap din. No? Kaya ang Diyos mismo, hindi tayo kayang baguhin. No? Even the Word of God, hindi tayo kayang baguhin ng Diyos kahit Word of God na kung tayo mismo ayaw mag-participate. Kung tayo mismo ayaw makipag-isa sa Diyos na, Lord, gusto kong magbago. No? Yung mga tao na naninigarilyo. No? Kailan po kayo huling naninigarilyo, Brother Philip? Yung 45 po kayo noon. No? Hindi na natin mahuhuli yan si Brother Philip. No? Si Brother Julius, hindi ka na rin naninigarilyo, no? No. Si Brother Philip dati, no, sa kusina mayroon, sa CR mayroon, basta sa lahat ng sulok ng bahay niya, mayroong sigarilyo para anytime, kung saan man siya andoon, may mahuhugot ka agad siya. No, yan ang buhay ni Brother Philip, but Lord, we are so thankful that Brother Philip is still standing, malakas pa rin, Lord Jesus. Thank you, Lord, sa strength na binigay mo sa kanya, kanila ni Sister Levy. Thank you, Jesus. Ang gusto kong sabihin, mga kapatid, kahit sa mga bisyo, sigarilyo, alak, sugal, drugs, hindi tayo kayang baguhin yan kung wala at hindi mismo nanggagaling sa atin na gusto mong magbago. No, kahit 10 rehab pa yan ang pagdaanan, kung siya mismo ayaw magbago, sasayangin niya lang lahat ng resources. No, pero kung siya makarealize na ayaw ko na nito, no, ayaw ko na, no, sigurado yan, mga kapatid, ay kayang magbago. No, even the Word of God, kung ayaw nating makiisa sa salita ng Diyos, walang mangyayari. But then again, no,
Huwag tayong selective pagdating sa obedience natin sa salita ng Diyos. No, kasi kahit new convert ka, old convert ka man, matagal ka na sa church, sa simpleng bagay pa lang. No, sa amin, ewan ko, pero sa amin ng mga lalaki, para sa akin, hindi ganun kalaking issue ang pagdating sa buhok na yan. Sa palda namin, hindi naman kami nagpapalda. No? So hindi rin issue sa amin yan. No, why, mga kapatid? In that simple thing na obedience natin sa buhok pa lang, we glorify God. Kung doon pa lang, hindi na natin siya masunod, how much more sa mga bagay pa na walang nakakakita sa atin? No. In our closet, in our private moments, kung dyan pa lang nakitang-kita tayo mismo ng kapwa natin, kapatiran dito, kaya nating mag-disobey pag tayo na lang kaya mag-isa? Hindi natin kayang gumawa ng kalukuhan. No? But when I think of His goodness, mga kapatid, ang isang common factor na mayroon ang mga men of God dito sa Bible natin, mayroon silang gratitude and thankfulness to God. No? Lahat sila, pag binasa natin, marunong silang magpasalamat sa Diyos, marunong silang magtanaw ng utang na loob sa Diyos. Lahat sila, mga kapatid, ganon ang isa sa karakter ng mga tao na ginamit ng Diyos dito sa Bible. No? So again, when I think of His goodness, sa verse 3, anong sabi rito sa verse 3 ng Psalms 103? Who forgiveth all thine iniquities. Thank you, Jesus. Forgive it. Ano bang forgive it? Pinatawad tayo sa lahat ng ating mga kasalanan, who healeth all thy disease. All thy diseases. Walang sinabi, mga kapatid, na ito lang ang sakit. No, pinatawad tayo sa lahat ng ating kasalanan at pinagaling tayo sa lahat ng ating mga disease. Lahat ng ating mga sakit, not just physically, pati spiritually, pinagaling ng Diyos, mga kapatid. Hindi ba tayo masaya niyan? No. No, imaginein mo, hindi ka, dahil sa kakakain natin ng baka, ng taba, tapos pagising mo, may kurinti na yung paa mo, hindi ka na makalakad sa sakit. No? Tapos hingi ka ng tulong sa Diyos. Lord, hingi po ako ng tulong na sobra yata yung taba na nakain ko. At yung mga sebo, yung mga uric, lahat. Lord, hindi ako makalakad. No? Pero anong ginagawa ng Diyos natin? Pinapagaling pa rin tayo. Kahit puro kalukuhan na tayo sa harapan ng Diyos, and yet pinapatawad niya tayo, pinapagaling pa rin tayo, mga kapatid, and we're able to come to church, worship and praise Him. Malaking bagay na ito, mga kapatid, para sa atin at para sa Diyos natin, mga kapatid. No, just remember, mga kapatiran, mga mahal natin sa buhay, na minsan nire-request, ganito, ipanalangin natin sa ganito, mahal namin sa buhay, kaibigan, ganito ang nangyari sa kanya. Pag tayo nakakarinig ng ganong mga reports, yung pakiramdam, bakit grabe ang nangyari sa kanya? Pinapanalangin natin. Pero ang balik niyan sa atin, mga kapatid, pagluhod pa lang natin dyan, Lord, when I think of your goodness, Lord, na sila, napilay na, sila na kung ano-ano nang nangyari, but Lord, kami ito buo pa rin, okay pa rin, nakakarinig, nakakakita pa rin, nakakapagsalita pa rin, nakakakilos pa rin, nakaka-worship pa rin. Lord, that is your goodness to us. That is because of your mercy, Lord Jesus. Thank you so much, Lord God. All thy diseases. May mga sakit na hindi natin alam. Na pwedeng tumama sa atin. Yung pandemic lang . Lahat tayo may kaba, lahat tayo may takot. Pero nakasurvive tayo, hindi tayo pinabayaan ng Diyos natin, mga kapatid. Yung iba dito sa atin, pabalik-balik na ng hospital. Pero nakakalabas pa rin ng hospital na naglalakad. Nakakatakot na paglabas mo ng hospital, may kahon ka na. Yun ang wala ng balikan. And I remember, hindi naman sa inaangat natin, Sister Soli, talagang pinaglaban ni Sister Soli ang buhok niya. Nung sinasabihan siya na magpakemo ka. Pero ang side effect, makakalbo ka, posible, masisira, buhok mo maubos.
Kung ikaw inaalala mo, pag hindi ako nagpa-chemo, mamamatay ako kaagad. No. Pero makakalbo ako. Nalalagay ka sa sitwasyon, no, anong pipiliin mo? You will glorify God o natatakot ka mamatay pag hindi ka na-chemo? Ano ang gusto mong gawin? No. Pero anong ginawa ni Sister Soli? She stand up. She stood up. No, sabi niya, bahala na. No, basta ang buho ko ay buho. No, at yun, malaking factor sa harapan na minsan mga kapatid ng Diyos natin, ganun eh. Ang takot natin andyan, hindi natin alam kung ano ang tamang desisyon, pero pag ang naisip lang natin, Lord, ayaw kong ipahiya ka. Lord, gusto kong tayuan kung ano ang sinasabi mo. Kahit alam kong pwede akong mamatay pag hindi ako nagpa-chemo, pero ano ang reward, mga kapatid? No? Kahit mag-chemo ka pa, kung ang desisyon ng Diyos, patay ka na. Walang mangyayari sa chemo. Pero ang desisyon na mayroon, Lord, tinayuan ka namin, tinayuan kita, Lord, ikaw ang bahala sa akin. Anong ginawa ng Diyos? Ano? Ayan, cancer-free. Mga kapatid. Why? Because of our principle. No. No. May mga gamot, may ininom, pero inayos lahat. Yung pagkain, yung diet, strict diet, inayos lahat because it is in the Bible. No. Even in the Revelation, ano ang sabi? That the leaves, lahat ng mayroon, mga herbs na andoon, yon ay healing for the nation. No, andyan sa Revelation yata. No, yung bagay na yan, mga kapatid. Ibig sabihin, nasa atin ang desisyon, pero alam natin na ang Diyos, pagdating sa dulo, siya ang bahala sa kung anong tinayuan natin, mga kapatid. Verse 4, who redeemeth thy life from destruction, who crowneth thee with loving kindness and tender mercies, who satisfieth thy mouth with goodness, so that thy youth is renewed like the eagle. No, the Lord executed righteousness and the judgment for all that are oppressed. He made known his ways unto Moses, his acts unto the children of Israel. The Lord is merciful and gracious, slow to anger, and plenteous in mercy. No, at dito sa verse, mga kapatid, sa 17, verse 17, but the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting upon them that fear him, and his righteousness unto children's children, no, to such as keep his covenant, and to those that remember his commandments to them. No, another verse, mga kapatid, 1 Chronicles chapter 22. Chapter 22. Verse 1, umpisahan po natin. May kunting time pa tayo. Verse 1, then David said, this is the house of the Lord God, and this is the altar of the burnt offering for Israel. And David commanded to gather together the strangers that were in the land of Israel, and he set masons to hew wrought stones to build the house of God. And David prepared iron in abundance for the nails, for the doors of the gates, and for the joinings, and brass in abundance without weight. And also cedar trees in abundance for the Sidonians, and they of Tyre brought much cedar wood to David. And David said, Solomon my son is younger and tender, and the house that is to be builded for the Lord must be exceeding magnificent, of fame and of glory throughout all countries. I will therefore now make preparations for it. So David prepared abundantly before his death. No, sa verse 6, then he called for Solomon his son and charged him to build an house for the Lord God of Israel. And David said to Solomon, my son, as for me, it was in my mind to build an house unto the name of the Lord my God. But the word of the Lord came to me, saying, thou hast shed blood abundantly, and hast made great wars. Thou shalt not build an house unto my name, because thou hast shed much blood upon the earth in my sight.
No, David was not permitted to build the ark dahil ang buhay niya puro gera, ang kanyang kamay puro dugo. So hindi siya pinermit ng Diyos na siya ang gagawa because the temple is intended to be built. It is a house of worship and a house of peace. No, that is why si Solomon ang pinili because Solomon was a man of peace. Nung time na ng kanyang panunungkulan, lahat ay payapa na. He was able to build the temple, mga kapatid. Sa verse 9, Behold, a son shall be born to thee, who shall be a man of rest, and I will give him rest from all his enemies round about, for his name shall be Solomon. And I will give peace and quietness unto Israel in his days. He shall build an house for my name, and he shall be my son. And I will be his father, and I will establish the throne of his kingdom over Israel forever. So ang pinangako ng Diyos dito kay David, na ikaw ay hindi mo magagawa ang temple dahil hindi ka po pwede, you are a man of war, but I will allow you to prepare everything for Solomon. No, kita natin yung karakter ni David, mga kapatid, ano? Pag tayo ito, ay Lord, ako naghirap niyan. Lord, ako lahat ang gumawa niyan. Lord, ganito. No, lahat ako ang naghirap niyan, tapos sa Kanya lang mapupunta ang glory. Lord, yung pangalan na ito, tapos pagdating, ako ang nagsumikap, tapos yung lapida dyan nakalagay sa Kanyang pangalan na ito, it was erected through my name, lahat ganito. Pero hindi ganon si David. No, alam niya kung ano ang papel niya. No, na pinapagawa ng Diyos sa kanya, mga kapatid, no, yon ang kanyang ginawa para ipunin ang mga bagay-bagay na kailangan sa temple. Pero ang sabi ng Diyos sa kanya, hindi ikaw ang gagawa niyan, pero pinapangako ko sa iyo na lahat ng hari sa iyo manggagaling, lahat ng example sa iyo manggagaling, and your kingdom will be established forever. No, yan ang pinangako ng Diyos sa kanya. And sa verse, saan ba tayo? Sa verse 11, Now, my son, the Lord be with thee, and prosper thou, and build the house of the Lord thy God, as he hath said of thee. Only the Lord give thee wisdom and understanding. No, yung mga pinag-aralan natin, spirit of wisdom, spirit of understanding. No, and give thee charge concerning Israel, that thou mayest keep the law of the Lord thy God. Then shalt thou prosper, if thou takest heed to fulfill the statutes and judgments which the Lord charged Moses with concerning Israel. Be strong and of good courage, dread not, nor be dismayed. Verse 14, Now behold, in my trouble I have prepared for the house of the Lord 100,000 talents of gold. No, grabe na gold. No, and 1,000 talents of silver and of brass and iron without weight, for it is in abundance. Timber also and stone I have prepared, and thou mayest added thereto. No, kita natin yung karakter ni David, na lahat ng pangangailangan sa temple, yon ay inipon nung panahon ng troublous times. No, hindi sa panahon ng kalma ang sitwasyon ni David. Moreover, there are workmen with thee in abundance, hewers and workers of stone and timber, and all manner of cunning men for every manner of work. Last verse, of the gold, the silver, and the brass, the iron, there is no number. Arise therefore, and be doing, and the Lord be with thee. Again, mga kapatid, every time we think of the goodness of God, huwag nating ugaliin na parang wala lang sa atin. No, na parang ordinary lang, gano'n naman palagi. No. No, every time we think of the goodness of God, hindi natin makakalimutan yung gratitude, yung thanksgiving natin sa Kanya. And every time we think about of His goodness, lalo tayong nagiging humble sa harapan ng Panginoon. And when we worship God, mayroon tayong mga kamay, mayroon tayong mga boses. And when we think of His goodness, sikapin natin na maibigay natin ang para kay Jesus. Thank you, Lord. Praise you, Jesus.